linggo sa buwan ng Hunyo. Parang kailan lang, siguro yung mga iba sa atin, nung nagsimula yung Mayo, yung mga may pinagdaraanan, naisip na sabi, paano ko kaya maitatawid ang buwan na ito? Paano ko kaya malalampasan ang mga araw at linggong ito? Pero pagmulat natin kaninang umaga, pagtingin natin sa ating cellphone at sa kalendaryo, abay, Hunyo o June na pala, no? Kaya palakpakan natin ang Diyos, no, sa kanyang kabutihan, kabaitan sa atin, no? Parang mas maganda talaga ang tono ng microphone na ito, no, kaysa dito sa, no? Parang gusto ko tuloy kumanta, no? Hey June, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Hey Jude pala, hindi Hey June, no? Hey June, be kind to us. Nung bata ho tayo, yung mga kaidaran ko, isa sa paborito nating laro, at siguro na-share ko na sa inyo, no? Kasi nung mga panahon natin, ang mga laro, puro takbuhan, puro talunan, puro akyatan, no? Kaya isa sa popular na laro na nilalaro ng mga bata pa kami ay yung may tema at kanta na langit, lupa, impyerno, impyerno, no? So kapag ikaw ay naglalaro noon, para maging ligtas ka, dapat ikaw ay nakatungtong sa isang mataas na bagay, sa isang bato, sa semento, sa upuan, o kaya basta nakaakyat ka, no? Sa isang puno, nakasabit ka, basta nasa taas ka, ligtas ka, no? So, doon natin unang natutunan ng langit bago pa itinuro sa atin sa katekismo, no? Na kapag ikaw ay nakaakyat, kapag ikaw ay nakatungtong, kapag ikaw ay nasa mataas, ikaw ay nasa langit o ligtas na posisyon o lugar. Kaya nga, ang iniisip nating lagi, ang langit ay lugar na pinuntahan ng Panginoon. Kaya nga ang titulo ng ating pagdiriwang, pag-aakyat o pag-akyat sa langit ng Panginoon. Pero, sa totoo lang, ang itinuturo ng pananampalataya sa atin, ang langit o maging ang impyerno, o siguro pati yung purgatorio, ay hindi naman talaga lugar o lunan. Hindi naman ho ito lugar o lunan, kundi isang katayuan sa buhay, kondisyon o sitwasyon. Kaya nga, gaya ng sinabi ko kanina, sana kahit dito pa lang sa lupa, nararanasan na natin, nararamdaman na natin, nakikita na natin, naaamoy na natin ang langit, maging dito sa lupa. Kasi kung habang tayo ay nabubuhay at dama nating langit ang buhay, pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, siguradong ang tutunguhan natin, ang pupuntahan natin ay langit nga. Ngunit, kung habang buhay pa tayo, ay nabubuhay, at ang pakiramdam ay impyerno ang buhay, kahit na maraming pera, nasa karangyaan, nasa posisyon, maraming kasama, kaibigan, kung sino-sino, pero kung impyerno naman ang nararamdaman, marahil impyerno rin ang tutunguhan. Para bang pagminsan, pag nakakaranas tayo ng mga hindi magandang nararamdaman at nararanasan, parang iniisip natin impyerno, no?
Parang yung nagdadasal, no? Nagrereklamo sa Diyos. Sabi niya, Lord, bakit naman ganon? Nung April, magkasunod mong kinuha yung paborito kong kumakanta. Paborito ko ho si Pilita Corrales eh. Tapos sinunod mo si Nora Aunor. Gustong gusto ko ho yung mga kanta nila. Ngayon naman, ang kinuha mo, si Freddy Aguilar. Gustong gusto ko pa naman yung kanta niya na Anak. Sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo, talagang panahon na nila. Kasi talagang may edad naman na sila at kailangan na nilang kunin ng Panginoon. Pero sabi nung nagrereklamo, Panginoon, gusto ko lang pong sabihin din sa inyo, paborito ko rin ho yung kapitbahay namin na mahilig kumanta sa video okay. Lalo-lalo na sa hating gabi. Yung madaling araw na, kanta pa rin ang kanta. Paborito ko rin ho siya. Pwede ho ba? Pwede ho ba? Isama nyo na rin siya. Well, depende talaga no, sa ating pagpapasya sa buhay natin kung heaven ba o impyerno ang buhay natin. Kahit nasa gitna ka daw ng traffic pwede kang pumili kung ang pakiramdam mo o kondisyon mo ay impyerno o langit. Mahirap kapag marami tayong mga bagahe na dala-dala. Yan pag minsan ang nagbibigay ng siguro kondisyon sa ating isip na impyerno ang buhay. Kapag marami tayong bagahe at dala-dala sa buhay, mabigat at maganit ang buhay. Walang tuwa, walang kaganapan ng buhay. There is no fullness of life. Pero kung ang mga ito ay ating haharapin at matututo tayong bitawan ang mga ito, doon tayo mamumuhay ng tunay at ganap. Kaya sa mabuhay at mamatay, hindi na mahalaga sa atin gaya ng pahayag ni San Pablo. Sa mabuhay o mamatay, alam nating merong langit. Kung saan mayroong kaganapan, naroon ang Diyos. At naroon din ang katiwasayan at kapayapaan. Kapag walang kaganapan, tiyak naroon ang mga takot at panghihinayang, mahirap at mabigat. Paano nga ba naranasan, paano natutunan ng mga alagad ni Jesus? Nung iniwan sila, umakyat na siya sa langit, no? 3 bagay lang siguro na self-explanatory o madali nating maintindihan. Bakit nila patuloy na naranasan ang langit kahit na nauna na sa langit si Jesus sa gitna ng kanilang mga pagsubok na pinagdaanan nung sila ay hinabilinan na ipagpatuloy na ipalaganap ang mabuting balita. 3 action lang, no? Una, they always look up to heaven. They always look up to Jesus. So when you are down and out, when you are burdened with problems and crises, always look up to heaven. And say to Jesus, Lord, kaya ko to. Tulungan mo ako, no? Look up to Jesus. Look up to heaven. Tumingala tayo. And there is someone out there, up there, praying for us. Sabi nga nung kanta, somewhere out there, someone saying a prayer. Then, we'll find one another in that big somewhere out there. So, look up, no? Look up. Pangalawa, they also grow up. Grow up, no? Lumaki, lumago. Kasi maraming mga tao, kaya impyerno ang buhay, hanggang ngayon hindi nag-grow up. Hindi tumatanda o hindi nila na outgrow
yung mga naranasan nila na negatibo at masama. Kaya tingnan ninyo, may mga tao, kahit na masaya ang okasyon, kumukulo ang dugo. Kahit na merong selebrasyon at party, galit. Kasi nga, hindi na outgrow yung kanyang galit, tampo doon sa taong kapamilya, kaibigan o kasama na nandoon din. So grow up, no? Yung mga alagad ni Jesus, nag-grow up sila. Hindi sila nanatili doon sa sakit na ipinako si Jesus sa krus. Hindi sila nanatili doon sa lungkot na iniwan sila ni Jesus. Hindi sila nanatili doon sa rejection na hindi sila pinakinggan at tinanggap ng ibang tao. So, they look up, they grow up, and lastly, they move forward, no? Move forward. They move on. Kaya doon pa lang sa Jerusalem, napuno na sila ng galak. Naranasan na nila ang langit na pupuntahan nila balang araw. So kung gusto mo rin, no, na maranasan ang langit na ito, matuto tayo sa mga alagad ni Jesus. They learn how to look up, grow up, and move forward. At ito ang mabuting balita. Nasa kamay natin ang pagpapasya. Nasa kamay mo ang pagpapasya. Lahat ay ibig pumunta sa langit. Ngunit nakahanda ba tayo sa mga bagay-bagay, maging mga tao at kung sino-sino na kaya nating talikuran at iwanan upang magkaroon ng kapayapaan at katiwasayan ng kalooban? Nakahanda ba tayong ma-outgrow at mag-move forward sa mga bagay, tao, at sitwasyon upang magkaroon tayo ng kapayapaan at katiwasayan sa kalooban? Madaling sabihin, no? Lagi nating sinasabi, ngunit sa ating pagdadasal, pagsusumikap, ang buhay ay araw-araw na munting pagkamatay sa sarili hanggang sa tayo ay masaid at punuin naman ng Diyos ng kanyang biyaya at pagpapala. Yun pala ang sikreto. Unti-unti, araw-araw, mamamatay tayo para masaid, mataktak, maitapon lahat ng mga nagiging sanhi ng buhay natin para mamuhay pa tayong para nasa impyerno o purgatorio. Hindi ng mga bagay-bagay at kung sino-sino. Kaya sa kahuli-hulihan, kapag nalagot na ang ating hininga at tayo ay pumanaw, doon na rin ang kaganapan ng pagpasok at pag-akyat natin sa langit. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng Ascension Sunday, pag-akyat ni Jesus sa langit, nawa dito pa lang sa lupa, maranasan, maramdaman, makita, maamoy na natin ang langit sa pamamagitan ng pag-look up, grow up, at move forward natin sa buhay natin. Amen. Magsitayo pang lahat, ipahayag natin.